Hello guys, this is the Top Salesman. To God be the glory for this day. This topic will be, bakit ba na uso yung salitang suwa way back 2015 or 2016? Yan po. Bali guys, kwento ko lang konting naratibo based sa experience in the Top Salesman. Ang suwa po, yung sudden unintended acceleration is nag-start during year of 2015. Ayan po. Nagsimula po yan dahil dun sa isang sasakyan na SUV, which is pangalanan na natin na SUV is Montero. Hindi po namin alam kung bakit gigil ang mainstream media, lalo yung channel na prime time dati or parang sikat na channel na wala na pong franchise ngayon, pero mabalik kasi nga nakakamiss na nasa area sila. Pero yun po, bali isa sa reason kung bakit nagkaroon ng SUWA is yung isang Montero nga is parang nag-well nga daw po yung Mitsubishi Montero Sport. Pero based dun sa mismong pag-aaral or dun sa pag-iimbestiga sa nangyaring insidente, hindi po talaga mapatunayan yung mismong SUWA or yung sudden unintended acceleration. It's a human error, guys. Alam nyo ba na pag tinapakan nyo tong brake, like right now I'm driving the Lancer GTA, pag tinapakan mo tong brake, pati itong acceleration pedal, ang mangyari po dyan is hindi po yan tatakbo. Kahit sabay nyo pa po, kahit ang gawin nyo pa po is ibirit nyo pa or tapakan nyo ng todo yung mismong gasolina. Just because ang reason po nyan is ang braking system po ng lahat ng sasakyan, especially way back 2011 nung nag-start ako sa automotive industry, lahat po ng sasakyan or tinatawag po na mayroong brake override or yung mechanical system po, which is to support na yon, hindi po electronic or hindi po talaga pure computerized or modern. Pasabi na po natin na high-tech na yung technology, pero iba pa rin po yung mismong system or yung tinatawag natin na controls pagdating po sa braking system. Lagi pong nauuna ang braking system at it's mechanical, hindi po siya pure electronic, na kung saan pag tinapakan nyo po yung brake is kakagat po yung caliper. Meron po yung tinatawag na parang piston, parang yung mismong piston po, kung double piston man na caliper yung mismong braking system na ginamit pag disc brake or yung conventional po na classic na drum brake, yung po muna yung nauna. It means na parang once po na tinapakan mo yung brake at tinapakan mo yung accelerator pedal, it means hindi po naaandar yung mga sasakyan. Given the fact na yun nga po is sinasabi po ng mga nagkiklaim na yun na they're experiencing the SUWA, possible there is a human error. Opo, malaki po yung human error dahil hindi po napatunayan or nakita na tumapak po ng brake, or possible po nalito yung driver bago pa lang po sa automatic, from manual to automatic. Imbis po na natapakan yung gas, yung brakes, brake pedal, na natapakan po yung accelerator pedal. And then yun nga po ang rumor, sumasabi po na may nagpapakalat nga po ng issue or nagpapakalat ng paninira or black propaganda sa Mitsubishi Montero Sport, especially just because sobrang lakas po talaga ng Mitsubishi Montero Sport, yung second generation, bago po yung third generation right now. Yun po, bali, pero the good thing, God is good, to God be the glory, naubos po yung unit namin that time. Bakit po? Kasi kahit po may SUWA issue, hindi po naniniwala yung mga buyer. They still want to buy the Montero Sport second generation just because they really believe in the brand and they don't believe on that SUWA issue. Kaya po yun yung kwento at yun yung history. I-share ko lang po sa inyo kasi maraming na-alarma dati dahil lagi nga pong pinapalabas during the night news yung mismong SUWA issue na yun. Opo, especially ABS-CBN talaga. Pag nagpalabas po ang ABS-CBN that time, marami po kasi talagang subscriber or viewers ang ABS-CBN, lalo na ang TV Patrol. Yun po, yun yung mismong issue na yun. Pero pinag-aralan po mabuti at inimbestigahan, hindi po talaga, wala pong makita talaga na mechanical or merong problem about sa mismong technology ng Montero at lalong-lalo ng Mitsubishi. And I just want to give you an insight. Mitsubishi is a global brand. Mitsubishi is a good brand. And for me, I really love Mitsubishi dahil ang Mitsubishi Motor Philippines ang kauna-unahang brand po na hinawakan ni The Top Salesman, at dyan po ako nakilala at dyan po
ako nakapag-produce na magandang sales. Naging top 1 po ako dyan back to back, and most likely marami po ako natulungan at marami po ako nag-groom at the same time. Na-bless ko po yung family ko in terms of financial blessing or financial aspect. Then marami pong natulungan ng mga client at marami rin tayong natulungan na iba't ibang kliyente, negosyante, empleyado. Tapos may mga validation din po, may mga government officials, something like that. Then marami po tayong natulungan, marami tayong na-bless. Kaya Mitsubishi Motors Philippines, mabuhay po kayo. And more technology and more upcoming magaganda pa pong brand or magagandang new vehicles pa po kayong ilabas. And for me, Mitsubishi Motor Japan, Mitsubishi Motor Philippines, saludo po si The Top Salesman sa brand at mahal na mahal po kayo ni The Top Salesman. And yan guys, to God be the glory. Always watch, follow The Top Salesman for more video and more exciting video pa na i-upload ko sa automotive industry at sa lahat ng CC industry na pwede nating maging topic in the near future. Kaya guys, lagi mong tatandaan na God will make a way, and to God be the glory. Always believe and always acknowledge the power and ano pa po yung magagawa ni God sa buhay natin. Maraming salamat po, and to God be the glory again. This is The Top Salesman. Bye.